Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 24, 2025. Napanood po natin ang indignation rally ng PDP Laban sa Cebu. Kung di tayo po nagkakamali, ito po ay last February 18 or hindi nalalayo sa ganang petsa. At narinig po natin ang speech ni dating Pangulong PRRD kung saan sinabi niya po doon na itong administrasyon ni Pangulong Marcos is daring towards dictatorship. Sooner, sabi niya, magdedeklara ito ng martial law. Kaya nga po, ang pakiusap din niya na iboto ang kanyang PDP Laban 9 senatorial candidates straight nang sa ganon masigurado na hindi ma-impeach si Inday Sara comes the 20th Congress. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tanong po dito, totoo nga ba na magdedeklara ng martial law si PBBM nang sa gayon ito ay manatili sa kapangyarihan, hindi na bababa beyond 2028? Well, yung mga indikasyon po ay talagang malaki ang posibilidad. Una, alam naman po natin, ginawa ito ng kanyang ama, ni President Ferdinand Marcos Sr. noong 1972. To be exact, September 21, 1972, idineklara po ng kanyang ama ang martial law. And it lasted until 1986 when he was ousted via EDSA-1, yung Yellow Revolution. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nangyari po yun sapagkat nakontrol ni Marcos noong mga panahon yun ang Congress. Katulad ng sa ngayon kung saan kontrolado ni PBBM ang Kongreso. Kahit yung mga tauhan ni dating mga kampi ni PRRD noong 2019 at 2022, nagbaliktaran na po at ngayon ay sumama na sa slate ni PBBM, itong kanyang bagong alyansa ng bagong Pilipinas. Bakit? Ang tanong po, bakit itong mga tao na ito na dating mga kakampi ni PRRD ngayon ay sumasama na po kay PBBM, at kapag nanalo po sila, isa sa kanilang agenda ay ma-impeach si Inday Sara nang sa ganon hindi na ito makatakbo sa 2028 o kahit anong public position, sapagkat dahil po sa pera, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang pera ng sambayan ng Pilipino ay isinusuhol ng bangag na Pangulo sa mga kandidatong ito na nagkukunwari na sila ay para sa bayan. Ngunit ang totoo po niyan, sila ay tumatakbo para sa kanilang pansariling interest. Kaya sila po ay kayang suhulan upang gawin ang lahat ng gusto ng bangag na Pangulo. So ito po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang isyu ngayong eleksyon na ito.
So, upang maiwasan po natin na tayo ay maging bumalik sa dating madilim na kahapon ng ating kasaysayan kung saan ang ama ni PBBM ay nagdeklara ng martial law. Dapat po ngayon, iwasan natin maulit ito sa ating kasaysayan. Sa anong paraan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Sa atin pong pananaw, kung kaya po natin na mapatalsik ang kasalukuyang bangag na Pangulo sa pamamagitan ng EDSA 3, dapat po gawin natin yan sa madaling panahon. At iupo po, paupuin ang Vice Presidente sa katauhan ni Inday Sara at magdeklara po si Inday Sara ng isang revolutionary government katulad ng ginawa ni Cory Aquino noong 1986 nang mapatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pag nangyari po yan, mapatalsik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magtayo po agad ng revolutionary government. Buwagin po ang tuta at mga asong kongreso na yan. Kaya ito po ngayon, kung hindi po mangyayari ang pagpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo bago dumating ang eleksyon sa May 9, 2025, dapat po 9-0. Ang iboto lang po natin ng mga kandidato sa pagkasenador ay siyam lang po, at ito ang slate ng PDP laban. Nang sa gayon mapigilan po ang maitim na balak ng kasalukuyang administrasyon na patalsikin ang Vice Presidente. Kaya nais po nilang mapatalsik ang Vice Presidente nang sa gayon wala na pong hadlang sa kanilang gagawin na pambubulol sa sambayan ng Pilipino. So dalawa po ang ating alternative. Una, kung kaya po mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo bago mag-eleksyon sa pamamagitan po ng EDSA 3, dapat po gawin ito ng mga mamamayang Pilipino. Kung nais po natin na hindi na tayo bumalik sa ating madilim na kahapon ng martial law regime. Paano po ito magagawa, itong EDSA 3? Una po, kailangan magsama-sama ang sambayan ng Pilipino, at kapag nakita po ito ng mga military at ng PNP, naniniwala po tayo na sila ay susuporta sa sambayan ng Pilipino, sapagkat ang kanilang katapatan sa konstitusyon, hindi po ibig sabihin yan loyalty, blind loyalty sa nag-aupong Pangulo as their Commander-in-Chief. Ang loyalty ng mga military at ng mga pulis, at ito po ay ang ating panawagan din sa kanila. Ang inyo pong loyalty ay sa sambayan ng Pilipino, hindi po sa Commander-in-Chief. Kung mali na po ang ginagawa ng Commander-in-Chief, ang inyong loyalty po ay dapat nasa sambayan ng Pilipino, hindi na sa Commander-in-Chief. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, atin pong tinatawagan ang mga military officers na yan